na ang mga tao ng fake news, mga hindi totoong balita. Kung ano-ano ang iniimbentong salita at kwento tungkol sa isang individual. Sinisiraan at kung ano-anong mali siya ang ginagawa. Andyan din yung hinahack ang account sa FB at kinukunan ng pera ang mga nakalistang pangalan o friend ng may-ari ng FB account. Talaga naman, may mga tao talagang walang magawang mabuti, ano? Ito yung mga taong buhay pa sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno. So sorry about that. Kasi, sorry, pero kasi isang kaibigan ko, na-hack yung kanyang account. Bukod sa hininga ng pera, ang mga kaibigan niya, nagpo-post pa ito ng mga obscene, mga offensive at disgusting materials sa FB account na ang akala naman ng mga kaibigan niya, siya yung may gawa, which is hindi dapat. Kaya naman, dun sa mga mga kaibigan niya, talagang sinasabihan ko na hindi totoo yon kasi hindi niya gagawin yung ganyang klaseng mga post. Yung isa namang friend ko, pinatay sa FB at sa Instagram at sa TikTok. Kaya nung mabasa niya, nagulat siya, sabi niya, oh my God, patay na pala ako. Nako. Wala na talagang matinong magawa ang mga kriminal na ito. Alam mo, nakakapanghinayang lang yung talino nila, hindi ba? Imbis na sa kabutihan gawin, sa kasamaan pag ginagawa. So sad, nakakalungkot talaga. Kaya may advantage at disadvantage ang mga makabagong technology sa ngayon. Nung araw, nung panahon ko, puro sulat at telegrama lang ang uso. Kung gusto mo ng balita, makinig ka ng radyo o kaya manood ka ng TV or magbasa ka ng dyaryo. Sa pag-aaral naman, para makapag-research ka, dapat pumunta ka sa library. Lahat noon pinaghihirapan. Kaya naman ng mga tao noon pinahahalagahan ang lahat ng achievements na nakuha at narating. Kasi nga, pinaghirapan. Those were the days. Kung minsan, alam mo, masarap mag-reminisce sa nakaraan. Nung araw, magre-reminisce lang ako ng konti. Anong araw, kapag inuutusan ako ng nanay ko na doon sa tindahan, bumili ako ng suka. Totoo ito bibili ka ng suka, hihingi ka ng bawang. Pwede po pahingi ng bawang, bibigyan ka. Ang tubig sa gripo, manamis-namis kung inumin. Safe na safe. Ngayon, halos hindi mo na mainom yung tubig sa gripo dahil may kalawang o may amoy. Kailangan pang pakuluan ng tubig para hindi ka magkaroon ng typhoid fever o kaya hepatitis. Tapos para ka lang makainom ng malinis sa tubig, kinakailangan mong bumili. Yun. Pero ewan natin, ako gusto ko sana maibalik yung mga nakaraan. Yung nung panahon na sariwa ang hangin, yung bang walang mga usok, hindi congested, yung bang sariwa ang hangin na yung lalanghapin. Malinamnam ang tubig na iinumin mo at malinis ang tubig sa ilog. Nung araw, naku, yung ilog Pasig, ang sarap maligo dyan kasi talaga namang malinaw ang tubig. Pwede kang maligo at pwede kang mamingwit ng mga isda. Yung magpipiknik na sa may park, sa tabi ng batis. Nako, those were the days. Tapos, ang iinumin mo sa umaga, yung sariwang gatas ng kalabaw o gatas ng baka. Wow, ang sarap. Sana, kung maibabalik ko lang ang panahon, no? But then, syempre, iba ng henerasyon ngayon, iba na ang ngayon. Kesyo, Gen B na yata tayo beta, if I'm not mistaken, no? Beta na yata siya tayo. Alpha, from Alpha. Una kami kasi noon, baby boomers. Yun yung panahon ko nung araw, baby boomer. Ay nako, magsimula na nga tayo sa pagbasa ng ating first letter of the day.
Dear Ate Raquel, Susan po ang aking pangalan. 30 years old, dalawa kaming magkapatid. Noong araw si Mama at si Lola lang ang kasama namin sa bahay. Kasi si Papa maaga pong namatay. Si Mama ang nagtatrabaho para mabuhay kami. At si Lola naman ang nag-aalaga sa amin ni Papa o sa amin ni Wendell ang aking kapatid. Mula almusal, tanghalian at hapunan, si Lola ang nagluluto. Siya ang nag-aasikaso sa aming magkapatid. At siya rin ang nag-aasikaso kay Mama. Lalo pat kapag galing sa trabaho si Mama at nakikita niyang pagod sa trabaho, naku, hindi na mapakali si Lola at talagang inaalagaan niya ng husto si Mama. At madalas din dahil nga busy si Mama, si Lola ang uma-attend sa mga meeting namin sa school ni Wendell. Si Lola lahat. Kaya naman labis ang pagmamahal ko kay Lola. Lahat ng nararamdaman ko, galit, sama ng loob, kay Lola ko lamang lahat sinasabi. Kasi naman, walang time si Mama sa amin. Hindi ko naman siya masisi dahil siya ang bumubuhay sa amin. Na bagay talagang naiintindihan ko dahil alam kong kailangan niyang buhayin kami, pag-aralin at mapakain. Nang makatapos kami ni Wendell, pareho na kaming nagtrabaho. Si Wendell bilang nurse, ako naman ay sa isang accounting firm. Pero nagkasakit si Mama at ang pagkakasakit niyang yun ang naging dahilan para siya ay bawian ng buhay. Dahil sa pagkamatay ni Mama, si Lola hindi matanggap yun kaya naman inatake siya at na-stroke. Kaya halinhinan kami ni Wendell sa pag-aalaga kay Lola. Pero nang dumating ang offer kay Wendell na magtrabaho sa Canada, agad niya itong tinanggap. Ang katwiran niya, kailangan namin ng maraming pera para matustusan ang mga pangangailangan ni Lola mula sa ospital hanggang sa mga gamot ni Lola. Hindi na ako kumontra pa sa gusto ni Wendell, Ate Raquel. Pumayag akong umalis siya. Ako lang ang naiwan dito para alagaan siya at iniwan ko ang trabaho ko sa isang accounting firm para maging full-time caregiver ni Lola. Ayoko kasing ibang tao ang mag-aalaga sa Lola ko. Ilang taon din ang lumipas, Ate Raquel, hinahanap ni Lola si Wendell. Pero para kay Wendell, mahirap dumalaw dahil sa distansya sa trabaho niya. At distansya at ang trabaho niya. Naiintindihan ko naman po yun, Ate Raquel. Pero ang nakasasakit ay tuwing tumatawag siya, ang tanong lang niya lagi ay, kumusta na si Lola? Ang nakakasama ng loob ni minsan, hindi niya sinabing, kumusta ka na, Susan? Para bang invisible ang sakripisyo ko sa kanyang mga mata. Noong isang buwan, Ate Raquel, nag-video call kami kasama ang aking lola. At habang nakikipag-usap si Wendell, nadama kong sumisikip ang dibdib ko. Sinabi niya sa akin na, salamat sa pag-aalaga mo, Susan. Alam kong mahirap yun eh. Pero pagkatapos niya, agad siyang nagkwento tungkol naman sa kanyang buhay sa Canada. Bagong promotion, bagong kotse. Wala siyang tanong tungkol sa amin o sa akin man lamang. Ate Raquel, hindi ko naman sinasabing masama ang loob ko sa kapatid ko dahil mahal ko siya. Pero nararamdaman ko na nawawala na ako sa sarili kong buhay. Wala akong oras sa sarili ko. Yung sariling pera, sariling pangarap dahil lahat ay para sa pag-aalaga. At ang pakiramdam na hindi nakikita ang lahat ng ito, yun ang pinakamabigat sa damdamin ko, ate. Para bang baliwala kay Wendell ang pag-aalaga ako sa lola namin. Sumulat po ako, Ate Raquel, sa inyo dahil alam kong marami pong katulad kong nag-aalaga.
na nakatali sa bahay, habang ang ibang kapatid ay malayang nabubuhay. Sa totoo lang, Ate Raquel, minsan gusto ko nang sumuko. Pero hindi ko maaaring pabayaan ang lola ko na siyang nagpalaki at nag-alaga sa amin. Sumasama lang po ang loob ko sa kapatid ko dahil parang walang halaga sa kanya ang lola namin. Pasensya na ate ha, nagbe-vent out lamang ako ng nararamdaman ko. Hanggang dito na lamang po, gumagalang, Susan Pineda ng Bawan, Batangas. Balikan ka namin, Susan ha, makalipas ang ilang commercials. We'll be back! May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada, So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. it's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Indoor activities para sa mga 1-year-old babies. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang unang taon ni baby ay ang tamang panahon para simulan mo na siyang turuan sa mga tunog o sounds sa tulong ng kanyang laruang rattles, drums, spoons, pots at pans. Bukod pa riyan, pwede rin kayong bumuo ng playhouse mula sa cardboard box. Pasok din sa mga learning activity na pwedeng ipasubok kay baby ay ang paglalaro ng water and sand at turuan siyang mag-dig,
pour and scoop nito. Sa paraan daw na ito ay nade-develop ng isang bata ang kanyang fine motor skills at hindi mawawala ang unti-unting pagtuturo sa kanya kung paano ang pagbibilang gamit ang kanyang mga daliri, sa kamay at sa paa. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Naku, Susan, ang nararamdaman mo, ang hindi nakikita, yan ay isang karaniwang karanasan ng isang caregiver, lalo na sa mga pamilyang Pilipino kung saan madalas isang anak lamang ang napipiling mag-alaga. Hindi sa formal na kasunduan, kundi sa simpleng dahilan ng geography o ng pagkakataon. Alam mo, kailangan sabihin mo kay Wendell, sa diretso, ngunit may pagmamahal. Ang nararamdaman mo, dapat ipagtapat mo sa kanya, hindi para sisihin siya, kundi para malaman niya. Sabihin mo, kapatid, mahal kita, ngunit kailangan kong marinig din mula sa iyo na nakikita mo ang sakripisyo ko. Hindi lang tungkol kay Lola, kundi tungkol din sa akin. Kasi marahil lang, not so sure, pero parang hindi ito alam ni Wendell, hindi niya alam yung nararamdaman mo, hindi alam ni Wendell ang lawak ng iyong pasanin. Hindi dahil hindi siya nagmamalasakit, kundi dahil malayo siya sa pang-araw-araw na reality o realidad nito. Alam mo, bigyan mo siya ng pagkakataon na umunawa. Ngunit huwag mong ipagpaliban ang pagsasabi ng totoo. Say it now. Sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo. Dalawa na lang kayo magkapatid. Kaya dapat magtulungan kayo. Hindi kayo dapat mag-away, no? Kasi dapat magsuportahan kayo. You have to support each other. Yan ang magkapatid. Suportahan ninyo, huwag kayong mag-away, huwag kayong maglamangan, help each other, at ipaliwanag mo sa kapatid mo ang iyong nararamdaman, okay? Salamat sa isulat, Susan, at karapat dapat kang makita hindi lamang bilang isang caregiver, kundi bilang isang tao na may sariling pangarap at pasanin sa buhay. Thank you. Okay, ngayon naman po, gusto kong batiin ang ating mga kaibigan, yung ating mga regular na nanonood dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Siyempre, gusto ko rin batiin ang belated happy birthday. Nakalimutan ko kasi last week si Ate Tessie Lagman. Hello Ate Tess, I'm sorry nakalimutan ko, birthday mo nga pala. Happy birthday. And also gusto ko rin batiin itong si Nelda Kiso, nag-birthday nga rin pala. Naku, bakit ba napakarami ninyong nagbe-birthday ngayong July, no? Happy birthday din sa iyo. And of course, sa ating mga regulars na mga kaibigan, ito laging nagpapadala sa akin ng food for thoughts. Si Maria Cristina Warde Andrade, si Mirna Aquino, Cristina Sumagi Alarcon, Dionisio FSR, Saturnino Laaway Sr., Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, James Anthony Neal, Lulu Harabes Tapleras, Edilberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Will Mackenzie Olalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, Angelo Redaha, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. At syempre, espesyal na pagbati sa lahat, no? Sa inyong lahat na nanonood sa atin ngayon. Okay, alam niyo ba? Alam niyo ba ang pagbagay sa pagbabago? Kung tinatawag man itong adjustment period sa school o sa trabaho, may agham sa likod nito. Ayon sa mga psychologists, karamihan umaabot ng 3 hanggang 6 na linggo bago talagang masanay ang isang bata o matanda sa bagong
kapaligiran, bagong routine, o bagong tao sa kanyang buhay. Kaya kung ang inyong anak ay umuuwi galing sa eskwela na parang hindi pa rin komportable kahit ilang araw na ang lumipas, normal lang ito. Hindi nangangailangan na may sarili sila o meron silang mali. Nangangahulugan lamang na nasa proseso pa siya ng pagbabagay o pagbagay sa kanyang bagong kinalalagyan. Alam ba ninyo ang pinakamabuting tulong na maibibigay natin bilang magulang ay hindi ang pamimilit na agad masanay ang bata, kundi ang pagbibigay ng patient o pasensya sa pakikinig. Pakinggan natin ang ating mga anak. Magtanong tayo, yung pagtatanong kung anong nangyari sa kanya sa araw niya. Hindi lamang kung anong marka ang nakuha niya, sapagkat ang pagbagay ay hindi lamang tungkol sa academics. Ito ay tungkol sa emosyon din. Dapat inaalam natin kung anong nangyari sa ating mga anak. Ako, lagi kong tinatanong yung mga anak ko before nung nag-aaral sila, ano nangyari? Bakit ganito? Bakit ganyan? Anong nangyari sa iyo? Magkwento ka. O sino yung bagong kaibigan mo? Meron ka bang na-meet na bagong kaibigan? Kahit sa mga apo ko, kapag yung aking isang apo, kapag hinahatid ko at sinusundo sa eskwela, tatanong ko kaagad sa kanya, ano, kumain ka ba? Kumain ka ba ng lunch? Nag-recess ka ba? O sinong nakasama mo sa recess? Sinong nakasama mo sa lunch? O mahirap ba yung leksyon ninyo ngayong araw na to? Nahirapan ka ba? Etc. etc. Kailangan be a friend. Maging kaibigan tayo ng ating mga anak para naman sila ay mag-confide din sa atin. Magsasalita sila kung ano yung mga nangyari. Kaya maging kaibigan tayo, maging kapatid. Huwag tayong magpakamagulang kasi pag magulang natatakot yung mga bata. So be friendly, be a friend, and be a sibling. Maging kapatid kayo para nagaano yung mga anak natin sa atin na nagtatapat. Okay, magbabalik po kami makalipas ang ilang commercials. We'll be back. Isang kaibigan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful!
kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Ang ating pong pagkain pangkaisipan sa linggo ito ay padala ni Felicidad Rojas ng Lucena City. Hindi laging madali ang simula, ngunit ang bawat unang araw ay unang hakbang din patungo sa kung sino ang maaari nating maging or kung sino tayo someday, no? Dapat talaga namang mahirap talaga sa umpisa. Kasi lahat naman nag-uumpisa sa simula. Pero bawat simula, bawat unang araw, bawat unang hakbang, ito ang magiging daan natin patungo sa kung sino tayo magiging balang araw. Kung hindi laging madali ang simula, ngunit ang bawat unang araw at unang hakbang, ito ay unang hakbang din patungo sa kung sino ang maaaring nating maging, kung sino tayo someday. Ang ating pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Felicidad Rojas ng Lucena City. At this point in time, syempre gusto kong batiin ako itong mag-asawang jet setter na ito, si Donnie and Cecilia Pastrana ng Roseville, California, and of course si Gemma Franco at Mitch Smith. Congratulations sa inyo kasi yung anak nila na si Josh ay natanggap. Nakuha sa Hollywood. Artista na. Sabi ko nga, I'm a fan. Congratulations, Josh. I'm already a fan. Okay? Manunood ako ng mga pelikula mo. Magsushooting na siya at siya ang bida. Congratulations. Actually, congratulations, Jem. Congratulations sa inyong lahat. Hello din kay Arlene Sagon ng Tokyo, Japan at pinababati niya ang kanyang mother dear, ang kanyang okasa na si Lucy Sagon ng Nabota City, Ohio gozaimasu. Happy listening din kay Tina Salcedo at Eva Vivar ng Bacoor City. Hello din teka muna. I'm so sorry to say, pero yung lagi kong binabati na si Mother Lily Manantan, sumakabilang buhay na po siya last week. So, sa mga kamag-anak ni Mother Lily o ni Maria Lily Manantan, pinaabot ko ang aking taus-pusong pakikiramay. Ang buong pamilya ko ay nagluluksa dahil napakabait nitong taong ito. Siya yung hindi mo makikitaan na sumimangot. Lagi siyang may ngiti sa kanyang mga labi at kahit pa nung nahihirapan na siya, kahit na nung siya ay almost on the bridge na on the brink ng kamatayan, talaga namang nakangiti pa rin siya. So my heart goes to you, Mama Lily, at may you rest in eternal peace. Mahal na mahal kita. Okay. Maligayang pakikinig din kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. Happy birthday ulit kay Ate Tessie Lagman, and belated happy birthday sa aking kaibigan na si Amalia Brasa sa kanyang 70th birthday. Happy birthday. At si Rosemary Sarita. Hi Rose, belated happy birthday din. Ako, tapakarami na talagang nagbe-birthday ngayon. Okay, basahin na po natin ang ating second letter of the day.
Ate Raquel, Carlo po ang aking pangalan. 26 years old. Nakilala ko ang aking asawang si Pia sa isang piyestahan sa Cavite. Pareho kaming bisita ng pinsan niyang si Roger na kasamahan ko naman sa trabaho. Nagandahan ako sa kanya, Ate Raquel. Kaya naman kinulit ko si Roger. Hiningi ko ang number at address ni Pia. Hindi naman ipinagkait ni Roger ang hinihingi ko dahil alam niyang matino ako at hindi playboy. Niligawan ko si Pia, Ate Raquel, at hindi naman nagtagal, tinanggap niya ang pag-ibig ko. Nagpakasal kami at naging napakaligaya ko. Mahal na mahal ko siya at lahat ng gusto niyan, binibigay ko sa kanya, ate. Sa totoo lang, gusto ko siyang pahintuin sa trabaho pero ayaw niya kasi gusto daw niyang magkaroon ng sariling pera. Kaya naman, hindi ko na kinontra ang gusto ng asawa ko. 2 taon na kaming kasal ni Pia. Mahal na mahal ko po siya. Ngunit 6 na buwan na po ang nakalilipas nang natuklasan kong may relasyon siya sa isang katrabaho niya. Isang lalaki na kasama niya sa parehong project na trabaho niya. Hindi po physical ang nangyari, sabi niya. Pero emotional. Malapit silang dalawa sa isa't isa. Nagte-text araw-araw, nag-uusap tungkol sa mga personal na problema. Kahit tungkol sa amin minsan, naikukwento rin niya ayon sa nakikita ko sa kanyang mensahe. Ate Raquel, lang kinumpronta ko siya, umiyak siya. Sinabi niya na hindi niya intensyon na mahalin ng lalaking yon. Basta nangyari lang daw. Sinabi niya rin tatapusin niya ito at hihingi siya ng paglipat sa ibang department para hindi na sila magkasama sa trabaho. Tumupad siya naman, Ate Raquel. Lumipat siya ng department. Tinanggal niya ang lalaki sa kanyang social media at sa loob ng 6 na buwan, sinubukan naming ayusin ang aming relasyon. Pero ako, Ate Raquel, hindi ko maalis sa isip ko ang mga mensaheng nabasa ko. Tuwing may tumatawag sa kanya sa trabaho, kinakabahan ako. Tuwing late siyang umuwi, kinakabahan pa rin ako. Nagiging masyado akong suspisyoso. Sa bawat maliit na bagay, kahit alam kong wala namang dahilan, nagsususpetsa ako. Pinapatawad ko po siya sa salita. Pero pakiramdam ko po, sa puso ko, hindi pa talaga. At sa totoo lang, Ate Raquel, nahihirapan akong malaman kung normal ba ang ganitong proseso o senyalis na hindi na talaga siya o hindi ko na siya talaga kayang patawarin pa. Gusto ko pong itanong kung paano ko po dapat harapin ang ganitong sitwasyon, Ate Raquel. Suklolo naman po. Hanggang dito na lamang po, gumagalang Carlo Ferrer ng Pasay City. Balikan ka namin, Carlo, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Amoy nakaka-joyful! Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3.
Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod. Alas 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Sa Pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
alam mo ang nararanasan mo, ang patuloy na pagdududa kahit wala pa namang bagong dahilan. May pangalan dyan. Ito yung tinatawag na hypervigilance. At ito ay isang normal na reaksyon ng isang taong nasaktan at nagtiwala. Ang pagpapatawad, hindi isang sandali lang yan. Ito ay may proseso. At hindi tama na ang pagpapatawad ay kailangang mahulugan o mga hulugan ng agarang pagbalik ng tiwala. Maaaring mapatawad mo siya sa kanyang ginawa, ngunit normal lamang na ang katawan at isipan mo ay nangangailangan ng mas mahabang panahon para makaramdam ng ligtas. Sa tanong mo, kung normal ba ito o senyales na hindi mo siya kayang patawarin? Hindi ito o yun. Posibleng ikaw ay nagpapatawad ng totoo at sa parehong oras, nangangailangan ka pa ng mas mahalagang panahon at mas malinaw na patunay bago ganap kang makaramdam ng kapanatagan. Suggestion ko o minumungkahi kong kausapin ninyong dalawang isang professional na marriage counselor. Hindi dahil may sira ang relasyon ninyo, kundi dahil ang ganitong proseso ay mas madali kung may gabay. O kaya pumunta kayo sa yung parish priest ninyo, o kaya naman sa isang mapagkakatiwalaang ninang o ninong ninyo sa kasal, or kung ano man yung kung meron kayong confidante. Pero marriage counselor is one of the best na maaaring makatulong sa inyo, yung hindi bias, no? So suggestion ko, makipag-usap kayong dalawa sa isang marriage counselor o kaya sa isang parish priest o kung sino mang nakatatanda na maaaring makaunawa sa inyong dalawa at makapagbigay ng magandang payo. Okay? Maraming salamat sa iyong pagsulat, Carlo, at nawa matagpuan mo ang hinahanap mong kasagutan. Sa ngayon po, samahan naman ninyo ako. Magdasal po tayong lahat. Mahal naming Panginoon, salamat po sa bawat bagong simula na ibinibigay ninyo sa amin. Bagong taon ng pasukan sa eskwela, bagong yugto ng buhay, bagong pagkakataon, at pagkakataong magbago. Turuan ninyo kaming harapin ang bagong simula ng may tapang, hindi takot. Lord, samahan po ninyo ang lahat ng mga bata at magulang na nagsisimula ngayong school year. Bigyan ninyo sila ng lakas ng loob, kalusugan at kapayapaan sa kanilang mga puso. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng inyong nilalang. At para sa lahat ng nagsisikap magtiwala muli pagkatapos masaktan, Lord, gabayan mo sila sa kanilang proseso ng paggaling at bigyan mo sila ng katiyakan sa sarili nilang oras. Lord, heal our land. Patnubayan po ninyo ang aming bansa sa gitna ng anumang unos, pisikal man o panlipunan. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Patnubayan po ninyo ang mga namumuno sa aming bansa. At para sa lahat ng nagdadalamhati sa pagkawala ng isang kaibigan o relasyon, Lord, aliwin mo po sila at bigyan mo sila ng kapayapaan sa puso. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Ingatan mo po kami, mahal na Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po, and the glory and honor is all yours, dear God. Taus-pusong pasasalamat at papuri ang sumainyo, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.
Amen. O maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa Dear Ate Raquel sa loob ng isang oras. Nawa po ay nakapagbigay aral ang mga binasa nating liham sa araw na ito. Paalala po, kung gusto nyo pong i-share, magkwento po kayo sa amin, padala nyo lamang po dito sa dearateraquel@gmail.com. At kung meron din po kayong food for thoughts, padala nyo lamang po dito sa atin sa dearateraquel@gmail.com. Samahan po ninyo ulit ako sa susunod na Sabado. And of course, nais kong pasalamatan ang mag-amang walang sawa sa pagtulong sa akin, si Eric Lucero at Andre Lucero, sa pag-alalay at paggabay sa akin. And of course, salamat din sa ating mga technician, unang-una na kay Heath Del Moro, kay Ray Taladro, at kay Melvin Donato. And of course, sa RHTV naman, kay Mark Cabral, EJ Ayalde, Aljon Besumbre, at Arnel Tatel. Ako po ang inyong kaibigan Raquel Montesa na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Naway maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. So let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to others. Hangad ko po ang kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw, at pananalig sa mga plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. May isang kaibigan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balik